Ang istorya ni Maharaj Bharat, ikatatlong bahagi. Samantala, ang pinuno ng isang pangkat na mga dacoits o tulisan ay nangako kay Diyosa Kali na kung pagkakalooban siya ng anak na lalaki, magbibigay siya ng isang handog na tao. Sa pagkakataong itinadhana, nabiyayaan nga siya ng anak na lalaki upang tuparin ang kanyang pangako. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin ang isang tao para ialay. Hinuli nila ang isang lalaki at dinala ito sa palengke. Iniisip na hayaang kumain ito ng lubos bago ang sakripisyo. Hindi alam ng lalaki na siya ay napili bilang handog. Masaya siyang kumain ng kahit na ano. Isang tindero ang lumapit at ibinulong na, "Magpakasawa ka dahil malapit ng putulin ang iyong ulo." Nagulat ang lalaki at nagtanong, "Bakit?" Sumagot ang tindero, "Ikaw ang handog na iniaalay. Ang iyong ulo ay iaalay sa Diyosa." Pagkarinig nito, bumitaw ang lalaki sa kanyang plato at tumakbo palayo. Nang makita ng mga bantay na tumakas siya, nagpanik sila. Naisip nila, kapag nalaman ng pinuno, baka tayo ang gawing handog. Kaya nagmadali silang humanap ng ibang biktima. Nang naglibot sila sa gabi, nakita nila ang isang lalaking nakahiga sa bukid na mukhang tunay na baliw. Siya ay walang iba kundi si Jada Bharat. Napansin ng mga dacoits. Ang taong ito ay malakas at mabuti ang pangangatawan, perpekto para sa Diyosa at tiyak na ikasasaya ng ating pinuno. Walang pagtutol nilang inabot ang lalaki at dinala siya sa templo ni Kali. Doon inihanda ang seremonyang paghahandog. Si Bharat ay pinakain, pinalamutian ng mga bulaklak, binihisan ng bagong damit, pinahiran ng sandalwood at pinalibutan ng mga korona. Pagkatapos, inihain siya bilang isang marangal na handa. Si Bharat na may lubos na kapayapaan ay walang pagkakakabit o attachment ay kumain ng walang tanong. Nagsimula ang tunog ng mga tambol at iba pang instrumento at isinagawa ang huling arati. Inilabas ang sandata para sa sakripisyo. Sinabihan siya, "Iyukod mo ang iyong ulo." Tahimik at kalmado niyang inialay ang kanyang ulo, walang pagtutol. Sa sandaling itinaas ng pinuno ang espada upang hampasin. Nagsimulang umugoy ang rebulto ni Diyosa Kali at isang nagliliyab na banal na lakas ang sumiklab mula sa Diyosa. Ang rebulto ay nagbukas at mismo ang Diyosa ay lumitaw, nagagalit na umuungal. Kinuha niya ang espada at sa kanyang galit, pinugutan niya ng ulo ang mga mismong sumasamba sa kanya. Si Bharat na may ganap na kapayapaan ay tumayo lamang at umalis nang hindi nag-abala, lubos na nalubog sa banal na kagalakan. Sundan pa natin ang susunod na pangyayari. Haribol.